Sa kasaysayan ng ating mundo, naganap mga sangkay ang pinakamalaking pagbaha sa ating planeta. Ang makasaysayang event na nakasulat po sa Biblia, panahon po ni Noah. Ano ang dahilan mga sangkay? Bakit naisip ng Diyos na magkaroon ng pinakamalaking pagbaha sa ating mundo? Hello, what's up mga sangkay? This is me, Sangkay Janjana. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kalimutan, syempre, na isubscribe ang ating YouTube channel. Click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang isa sa mahalagang impormasyon na nakasulat po sa banal na aklat. Ang kasaysayan kung papaano po pinalubog ng Diyos ang buong planeta sa pamamagitan po ng matinding pagbaha. Isa sa madalas na marinig po nating balita ngayon mga sangkay ay ang mga matitinding kalamidad. Kagaya na lamang po ang nagagawa ngayon ng mga malalakas na bagyo sa iba't ibang panig ng ating mundo. Marami pong mga tao ang pumapanaw mga sangkay dahil po sa lumalalang epekto ng climate change. Lumalaki po ang mga bagyo at nananalasa po ng husto sa maraming mga komunidad sa iba't ibang panig ng ating mundo. Na maging ang Pilipinas mga sangkay ay nakakaranas nito. Subalit mga sangkay, alam nyo ba na sa Biblia ay naitala ang isang matinding kasaysayan sa balat ng lupa nung pabahain ng Diyos ang ating mundo dahil po sa kanyang galit sa tao. Ang kwento po ni Noah mga sangkay, lalong-lalo na po ang arka na kanyang ginawa o matatawag po nating barko sa panahon natin ngayon, ay isa sa pinakamatunog na kwento mula po sa Biblia. Madalas po mga sangkay, itinuturo ito sa mga bata para maintindihan po nila na talagang tunay na nag-i-exist ang ating Panginoong Diyos. Ang kwentong ito, mga sangkay, ay hindi po kwentong barbero lamang, hindi po kwentong tila fairy tale or any fantasy. Ito po ay totoong kwento, mga sangkay, na naganap sa ating planeta na mismo ang mga scientists ay nakapagpapatunay, mga sangkay, na totoo pong nag-exist, mga sangkay, itong Noah's Ark. Sa panahon natin ngayon, ang Noah's Ark ay naroon po sa Mount Ararat, doon po sa Turkey. Pinatunayan po mismo ito, mga sangkay, ng mga scientists dahil po sa sukat ng arka na naroon na detalyadong naisulat po sa Biblia kung papaano po ito ginawa, gamit din po ang mga sukat na naitala sa Biblia. Kung kaya't ang mga scientists, mga sangkay, ay nabigla sa kanilang nalaman noon nung madiskubre nila, mga sangkay, na ang sinasabi sa Biblia na Noah's Ark ay talagang totoong nag-i-exist at hanggang sa ngayon ay na-preserve, mga sangkay. Ang dahilan, mga sangkay, kung bakit pinag-utos ng ating Panginoong Diyos na ipagawa kay Noah at sa kanyang pamilya ang arka ay dahil po nakita, mga sangkay, ng ating Panginoong Diyos na itong ating mundo noong panahong iyon ay talagang malala ang kasalanan na ginagawa ng tao. Ang banal na aklat, mga sangkay, sa Book of Genesis ay nagpapakita ng mga impormasyon na nakakalungkot ang nagaganap noong panahong nakita ng Diyos na itong ating mundo ay nababalutan na po ng kasalanan dahil po sa tao. Ayon nga po sa Genesis chapter 6 verse 5, nakita ni Yahweh na laghanap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. At sa panahong yun, mga sangkay, naganap po ang isang malaking desisyon ng ating Panginoon. Isang katakot-takot na plenano ng Diyos sa lahat ng mga nilalang na Kanya pong nilikha. Ayon po sa Genesis chapter 6 verse 6 hanggang 7, kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Sinabi niya, nilipunin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipunin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Sa pagkakataong ito, mga sangkay, makikita po natin na ang ating Panginoong Diyos ay nagsisisi kung bakit po niya nilikha ang tao. Sa unang part pa lamang po na nilikha ng ating Panginoong Diyos ang tao, nakagawa na kaagad ng kasalanan si Adan at Eva, mga sangkay. Kung kaya't napalayas po sila sa Garden of Eden, ang isang paraiso na tahanan po ni Adan at Eva. Ngunit habang tumatagal ang panahon, mga sangkay, ang lineage mula kay Cain, sila ay gumawa po ng matitinding kasalanan at umusbong ang pagiging makasarili ng tao sa panahong iyon. Masyadong nangibabaw, mga sangkay, ang mga ito sa ating mundo na halos wala na pong makita ang ating Panginoong Diyos ng isang tao na nakakakilala pa po sa Kanya. Kung kaya't, mga sangkay, sinabi po niya dito na siya po ay nagsisisi kung bakit po niya nilikha ang tao. At dito na po plenano niya, mga sangkay, nagugunawin niya raw po ang ating daigdig kasama na po ang lahat ng
kanyang mga nilalang na nabubuhay sa ating planeta. Ngunit mayroon pong good news mga sangkay. Sa verse 8 ng chapter 6 sa book of Genesis, nakita ng ating Panginoong Diyos ang isang taong nagsalba sa delikadong sitwasyon ng sangkatauhan noong panahong iyon. Siya po ay si Noah. Ayon po sa Biblia, sa Genesis chapter 6 verse 8. Ngunit si Noe ay nakitang kalugod-lugod kay Yahweh. Isang Noah lamang po mga sangkay na kalugod-lugod sa harap ng ating Panginoon ang nagsalba sa lahat ng tao. Dito mga sangkay, nagbago po ang desisyon ng ating Panginoon na gunawin ang lahat ng kanyang mga nilalang na nabubuhay sa ating mundo. Naudlot po ang kanyang plano mga sangkay na dapat buburahin niya na po ang tao. Pero dahil po kay Noah, nagbago mga sangkay ang kanyang desisyon at ito po ang naitala sa Biblia. Ayon po sa Genesis chapter 6 verse 9. Ito ang kasaysayan ni Noe. Matuwid at mabuting tao si Noe. Noong kanyang kapanahunan, namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Ito ang dahilan mga sangkay kung bakit sinasabi sa Biblia, Noah found favor in the eyes of the Lord. Subalit mga sangkay, hindi pa po dyan nagtatapos. Bagamat nakita ng Diyos na mayroong isang Noe na matuwid sa kanyang harapan, gusto pa rin ng Panginoong Diyos na burahin ang kasamaang bumabalot sa ating planeta noong unang panahon. Gusto niyang mawala ang lahat ng taong gumagawa ng kasalanan mula po sa lahi ni Cain. At ang sumunod na bersikulo mga sangkay, inutusan na po sila Noah dito na gumawa ng isang malaking barko. Ayon po sa verse 13 ng Genesis chapter 6. Sinabi ng Diyos kay Noe, napagpasyahan ko ng lipunin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Gugunawin ko sila kasama ng daigdig. At sa verse 14, sinabi dito, mga sangkay, kaya gumawa ka ng isang malaking barko na yari sa kahoy na sipres. Lagyan mo ito ng mga silid at pahiran mo ng alkitran ang loob at labas nito. Dito mga sangkay, nagsimula na buuhin ni Noah ang arka. Noong panahong yon mga sangkay, hindi pa po nararanasan ng mga tao ang patak ng isang ulan. Wala po silang ibang nakikita noon mga sangkay kundi hamog lamang. Pero ang ulan, hindi pa po nila nararanasan noong panahong iyon. Kung kaya't pinagtatawanan po nila ang pamilya ni Noah, mga sangkay, na gumawa po ng isang arka o isang barko sa mataas na bahagi ng isang bundok. Dahil para sa kanila, imposible itong mangyari na babahain ng Panginoong Diyos ang ating mundo. Dahil ni patak ng ulan ay hindi pa po nila nakikita. Isa rin sa dahilan mga sangkay kung bakit ginusto ng ating Panginoong Diyos na gunawin ang lahat ng mga masasamang tao ay dahil po sa mga Nephilim. Ang mga Nephilim ay mga higanting nilalang na anak daw po ng sons of God o mga fallen angels na nakipagtalik sa mga kababaihang tao noong panahong iyon. Ayon po sa Genesis chapter 6 verse 1 hanggang 2, napakarami na ng mga tao sa daigdig ng panahong iyon. Nagkaroon sila ng mga anak na babae na makita ng mga anak ng Diyos na ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda. Ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Sa panahong iyon, mga sangkay, sinasabi ng Biblia na talagang marami na po ang tao na nag-i-exist. Malaki na po ang populasyon ng ating mundo. At dito, tinukoy sa Biblia, mga sangkay, itong mga tinatawag na sons of God o mga anak ng Diyos. Ayon nga po sa Genesis chapter 6 verse 2, the sons of God saw that the daughters of men were attractive, and they took as their wives any they choose. Sa Hebrew language, mga sangkay, itong sons of God ay tinatawag na Beni Elohim. Ang term na ito, mga sangkay, ay usually ina-apply sa mga angels o tinutukoy po ang mga anghel ng ating Panginoong Diyos. Gaya na lamang po ng nakasulat sa Job chapter 1 verse 6. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. Ang tinutukoy na sons of God sa Job ay ang mga anghel. Kung kaya't itong mga sinasabing anak ng Diyos na nakipagtalik sa mga tao ay ang mga fallen angels. Dito nag-umpisa, mga sangkay, ang kasamaan ng sangkatauhan. Itong Nephilim ay ang mga higanting nilalang na nag-exist sa ating planeta
noong panahong yon. Sila po ang isa sa dahilan, mga sangkay, kung bakit ginunaw ng ating Panginoong Diyos ang ating mundo gamit po ang matinding baha. At ang tanging nakaligtas lamang, mga sangkay, sa puot ng Diyos noong panahong iyon, walang iba kundi ang pamilya lamang po ni Noe o Noah. Sa panahon natin ngayon, mga sangkay, hindi na po uulitin ng Diyos ang paggunaw ng ating mundo sa pamamagitan po ng matinding pagbaha. Ngunit ang matinding nakasulat sa propesiya mula po sa Biblia ay ang paggunaw sa ating planeta, mga sangkay, gamit po ang apoy o impyerno na dapat po nating paghandaan sa pamamagitan po ng paglilingkod sa ating Panginoon. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe ang ating YouTube channel.